Nakilala siya sa kanyang makasaysayang pagganap bilang si Denise sa ABS-CBN sa iconic afternoon drama series na Mara Clara mula taong 1992 hanggang 1997. Naging parte din siya ng remake ng True This Late ni Vilma Santos noong taong 1996 kung saan gumanap siya bilang si Goreng. Hindi may kakaila na si Agatha ay isa sa mga pinakamahusay na child star noong dekada 90 hanggang early 2000. Subalit sa kabila ng kanyang kasikatan at husay ay mas pinili ng child star na ito na mamuhay ng simple at pribado. Noong bata pa lamang si Agatha ay pangarap na nitong mapanood siya sa TV at maging isang sikat na artista. Hindi matatawaran noon ang kanyang pag-idolo sa mga premyadong aktres na sina Sharon Cuneta at Manilyn Reyes na parehong nagsimula din bilang mga child star. Siya pa mismo noon ang nag-aaya sa kanyang ina na magpunta sa iba't ibang mga auditions ng mga pelikula at patalastas. Matyaga silang pumipila at nakikipagsiksikan maipakita lamang niya ang kanyang husay sa pag-arte. Unang naging tagahanga ni Agatha ay ang kanyang ina at sinusuportahan ito mula sa mga auditions at contests sa TV. Hanggang isang araw, isang talent scout ang sinamahan siya na pumunta sa Broadway Centrum upang mag-audition. Nakapasa si Agatha sa screening para sa The Rainbow Princess ng Salo Salo Together. Isang noontime show ng mga host ay sina Randy Santiago at Dennis Padilla. Inuwi ni Agatha ang second place sa contest na iyon pero kahit hindi siyang nanalo. Nakitaan siya ng husay sa pag-arte at pagiging isang modelo kaya naman mula noon ay naging abala na siya sa kanyang buhay bilang isang ganap na artista at doon na din nagsimula ang kanyang showbiz career. Naging cast si Agatha ng Smart Squad ng ABC5, Pen-Pen de Sarapen ng RPN9 at iba't ibang horror stories na isang TV show. Ang mga programang ito ang mas lalo pang nagpasikat kay Agatha hanggang sa maging isa na nga siya sa cast ng Mara Clara ng ABS-CBN noong taong 1992. Noong taong 1995, nag-audition si Agatha bilang isa sa mga gaganap sa pelikulang Sarah ang Munting Prinsesa, ang adaptation ng Nippon anime Princess Sarah na hango sa best-selling 1905 children's novel na ang Little Princess. Ang naging bida sa adaptation ay ang child star din noon na si Camille Prats. Nakapasa sa audition si Agatha subalit isa pang oportunidad ang kumatok sa kanya at ito na nga ay ang Mara Clara na pinagbibidahan naman ni Judian Santos at Gladys Reyes. Natanggap ni Agatha ang role nito sa Mara Clara mula mismo sa direktor nito na si Emil Cruz Jr. at ipinalabas ito ng nasa 3 taon. Dahil na din sa ang Sarang Munting Prinsesa ay isushoot sa Baguio, nagkaroon ng komplikasyon sa taping din ng Mara Clara kaya kailangang mamili ni Agatha sa pagitan ng dalawang palabas. Sa huli, hindi pinili ni Agatha ang Sarah ang Munting Prinsesa na magiging single appearance lamang ito at mas pinili ang Mara Clara na may regular ng schedule at naging masaya si Agatha sa desisyon na ito. Sa Mara Clara ay ginampanan niya ang katauhan ni Denise, isang batang palaban na pinsan ni Mara sa katauhan naman ni Judian Santos. Ayon kay Agatha, ang Mara Clara umano ang may tuturing niyang pinakamalaking break niya sa showbiz. Ang kanya ding role sa nasabing palabas ay naging malaki ang koneksyon bilang sa totoong buhay ay madaldal at mausisang bata din naman si Agatha. Marami noong mga taga-subaybay ng palabas ang nagustuhan ang karakter ni Agatha at mas lalo pa itong na-enjoy ni Agatha dahil sa maayos na trato sa kanya ng kanyang mga co-star na sina Gladys Reyes at Judian Santos. Itinuring umano siyang baby ng kanyang mga kasama sa Mara Clara. Isa pa sa hindi umano nito malilimutan sa Mara Clara ay ang nagawa niyang makapag-shoot ng isang episode sa loob lamang ng isang araw. Kahit na ang Mara Clara ay natapos noong mga taong 1997, ang mga cast nito ay paminsan-minsan pa ding nagdaraos ng kanilang reunion upang muling magkita-kita at magkasama-sama. Mayroon din umano silang group chat para na rin makumusta nila ang isa't isa palagi. Ang Mara Clara ay nagbukas pa ng mas maraming mga oportunidad para kay Agatha. Gaya na lamang ng pagganap nito sa isang role sa True This Late noong 1996 na remake ng 1963 True This Late na pinagbidahan naman ni Vilma Santos ang nag-iisang star for all season. Ang 9 na taong gulang lamang noon na si Agatha ay gumanap bilang si Goreng, ang best friend ni Trudis na ginampanan naman ni Marijoy Adorable. Ang pagganap na iyon ni Agatha sa kanyang role sa Trudis Liit ay naging dahilan ng kanyang mga kabi-kabilang parangal. Tumanggap siya ng Best Child Actress mula sa iba't ibang mga award-giving bodies tulad ng FAMAS, Metro Manila Film Festival at Parangal ng Bayan.
Bukod sa mga palabas na ito, lumabas din si Agatha sa mga educational theme show gaya ng Bayani, Sineskwela at Hiraya Manawari. Sa TV program naman na Marinela niya nakatrabaho, noon ang mga child star na sina Camille Prats, Shaina Magdayaw at Serena Dalrymple. Subalit unti-unting nalimitahan ni Agatha ang pagtanggap niya ng mga proyekto sa showbiz hanggang sa ang Marinela na ang kanyang naging regular na palabas. Hanggang noong taong 2001, tuluyan ang iniwan ni Agatha ang makulay na mundo ng showbiz. Ang naging dahilan nito sa pag-alis niya sa mundo ng showbiz ay dahil sa ang kanyang manager noon ay nais siyang itambal sa ibang mga teen star bilang kausuhan din noon ng mga love teams. Ayon kay Agatha, sa kanyang edad noon na 15 taong gulang pa lamang ay hindi pa ito handa na sumabak sa mga mas matured na role. Mula noon, mas pinagtuunang pansin na lamang ni Agatha ang kanyang pag-aaral at tinapos niya ang kanyang kurso na Mass Communication sa De La Salle University sa Dasmariñas, Cavite, kung saan siya ay naging magna cum laude. Noong taong 2010, nagtrabaho si Agatha bilang Business Development Specialist sa ANC o ABS-CBN News Channel. Matapos ang 2 taon, nag-resign siya sa ANC at nagpahinga. Subalit hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng maiksing pagbabalik sa mundo ng showbiz. Taong 2013, naging isa siya sa mga cast ng Please Be Careful With My Heart kung saan bida dito sina Jody Santa Maria at Richard Yap, highest rating show noon ng naturang teleserye. Gumanap si Agatha bilang kapalit na yaya ni Jody Santa Maria sa anak na bunso ni Richard Yap sa palabas. Subalit matapos ang kanyang role sa Please Be Careful With My Heart, hindi na muli itong sumabak sa aktingan. Taong 2015 na magpakasalito sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Romel Galiza at matapos ang 4 na taong pagsasama ay binayaan sila ng isang anak na babae. Sa kasalukuyan, si Agatha ay isang financial planner at isang proud mom. Aktibo din ang kanyang pamilya sa mga church work at services. Noong magkaroon ng community quarantine sa kasagsagan ng pandemya sa Pilipinas, nakapagsulat ng libro si Agatha na pinamagatang At the Peak. Ang libro ay tungkol sa naging buhay ni Agatha sa showbiz, kung bakit niya mas piniling mag-iba ng karir at kung paano siyang dinala ng Diyos sa buhay niya ngayon. Ayon kay Agatha, marami munong kanyang natutunan sa 8 taon niyang karera sa show business. Namimiss din niya paminsan-minsan lalo na ang mga challenging roles sa mga palabas. Sinabi din niya na hindi niya isinasara ang kanyang pintuan sa pag-arte at sasabay siya sa kung ano ang kagustuhan ng Diyos para sa kanya. Sambagita po! Pangit! 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 Minsan ay hindi. Bukod dyan, napapanood din siya sa teleseryeng Be Careful With My Heart noong 2013 na pinagbibidaan nila Jody Santa Maria at Richard Yap. At sino nga ba naman ang makakalimot sa mga pambatang educational show sa Sineskwela na napapanood din siya noong 90s. Sa mga episode bilang siya ay si Maymay. At sa mga ilang episode din ng Once Upon a Time. Bakit andyan ko kagabi? Dahil hindi ko inuyang mabuti yung kinain ko. Yan, kumain muna tayo bago tayo pumunta ng gym. Bakit kailangan mag-pray? Ang tanong ko kay Daddy.